Isang lalaki ang tila pusang tahimik na umakyat at pumasok sa isang paupahan sa Pasig. Habang himbing ang lalaking tenant, tinangay nito ang cellphone, wallet at iba pang gamit. Mabuti na lamang huli sa CCTV ang buong pangyayari, kaya hindi magtatagal, huli ka na rin, kuya! Humingi ng tulong sa resibo si Rodel Abria, 30 taong gulang, ukol sa nangyaring pagnanakaw sa kanyang apartment sa Nagpayong, Barangay Pinagbukatan, Pasig City. Habang mahimbing ang tulog ni Rodel, makikitang bumukas ang bintana sa ikalawang palapag ng kanyang inuupahang silid. At ilang sandali pa, may pumasok na lalaki. Malapusa itong tumuntong sa lababo ng kusina at saka nilapitan ng biktimang si Rodel. Tila chinecheck ng suspect kung mahimbing ang tulog ni Rodel. Nang makasiguro, nagsimula na itong magkalungkat na mga pwede niyang manakaw. Bali yung pinulot niya po rito kala nila cellphone. Power bank po yun. Batay sa timestamp ng CCTV video, ganap na 2:00 ng madaling araw na ganap ang krimen. Makikita po ang suspect mula doon sa bintana, bumaba dito po sa mismong tulugan ng biktima. Susunod niyang kukunin ang wallet o ang pitaka ng biktima na nasa ilalim po ng kutsyon. Tila ba maaalimpungatan ang biktima? Babalikwas po siya mula sa pagkakahiga at ang suspect pumasok doon sa kabilang kwarto. Sa panayam ng resibo sa biktimang si Rodel at kanyang partner na si Janine matapos ang insidente, wala raw siyang kamalay-malay na nilooban na pala siya. Iniintay ko yung alarm ng cellphone ko. Kinapa ako sa tabi ko, sa gilid ng kutsyon. Wala. Tulad ng wallet ko, wala doon. Doon ako humingi ng tulong sa may-ari ng bahay na para i-contactin siya, makita sa CCTV footage yung nangyari. Kasi doon ko na-confirma na may pumasok nga sa bahay. Nang i-upload nila ang video, nalaman nilang may nakakakilala pala sa suspect. May mga nagtitip kung nasaan siya. May mga nagsisend po ng video, katulad nung nakaraan, nasa Kalawaan daw po siya. 3 araw makalipas ang panloloob, minabuti na nilang pumunta sa presinto. Kaya noong September 25, 2023, kasama ang resibo, nagpunta sa PNP Pasig City sina Rodel at ang kanyang partner para magsampa ng kaso. Pero ilang sandali pa ang lumipas, dumating ang ina ng suspect. Sinubukan naming makapanayam ang ina pero tumanggi siyang magbigay ng anumang pakayag. Pero ayon sa kanya, hindi raw siya pumunta para depensa ng anak, kundi para tumulong na maipakulong na raw ito. Hindi po ako nagkukonsinti sa anak ko kasi gusto ko talaga po makulong yung anak ko. Napag-alaman ng resibo na naglapas-pasok na pala sa kulungan ang suspect na kinilalang si Ronel Baltasar. Nakasuhan na siya noon ng resistance and disobedience to person of authority. Lahat tayo may pagkakataon magbago . Baka doon sa gagawin natin doon siya magbago. Para hindi na rin po mangyari sa iba yung ginawa niya. Hindi raw sumipot noon ang suspect sa mga pagdinig, kaya nitong January 16, 2024, naglabas na ng warrant of arrest sa Pasig City RTC Branch number 71 laban sa kanya. Pero ang suspect, no show pa rin daw. Ma'am, ituro mo nga sa akin. Sa camera natin, nasaan yung mga CCTV camera po nakalagay? Andito po yung camera. Ayun. Dito po siya unang nakita. Humigit kumulang 1 buwan mula nang maitala ang insidente na nakawan sa residential property na ito sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Isa pang insidente ng pagnanakaw ang naitala naman at nai-report sa mga otoridad sa lungsod ng Antipolo. 1 buwan matapos ang pag-akyat bahay ni Baltasar sa Pasig City, isa namang panluloob ang nangyari sa Cogyo, Antipolo. Kwento ng biktimang si Police Staff Sergeant Gilbert Arquero, October 13, 2023. Umuwi siya galing ng duty sa Antipolo Police Station No. 2. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang nawawala ang kanyang aircon na inilapag niya sa sahig. Napansin ko yung aking aircon na tinanggal ko pansamantala na nakalagay sa labas ng aming bahay, nawawala. Nagtanong-tanong ako, una doon sa asawa ko, wala daw silang nakita kung sino kumuha. Kaya nagtaka po ako. Sa kanyang pag-iimbestiga, may ilan daw siyang kapitbahay na nakakita sa 2 lalaki na may bitbit na aircon palabas ng kanyang bahay. Nagtanong-tanong po ako sa kapitbahay hanggang sa nasalubong ko yung nakakita. Ayun, tinuro niya sa akin kung saan makikita yung 2 suspect.
Dito po sa ilalim, dyan sila pumipwesto. Mga alas 3 po ng hapon nung kinuha nila yung aircon. Naabutan pa raw ni Gilbert na pinipira-piraso na ng mga ito ang kanyang aircon. Naibenta na nila yung ibang parte. Bali, wala na rin mapapakinabangan dun sa nakabalik kasi yung kaha na lang at saka yung mga hindi pa nila nababaklas. At dahil pasok pa sa 24 hours mula ng gawin ng krimen, si Sergeant Gilbert na rin ang tumayong arresting officer sa suspect na kinilalang si Reggie Baltasar. Nako mga kuya, pulis pa ang dinali nyo! Ang ginawa namin, dinala namin sa police station para sampan na lang ng kaso. Samantala, nagbagong taon na pero patuloy pa rin daw na pinaghahanap ng Pasig Police ang suspect na si Ronel na nahuli kam ang pag-aakyat bahay. Noong September 2023, humingi ng tulong sa resibo si Rodel Abria, 30 taong gulang ukol sa nangyaring pagnanakaw sa kanyang apartment sa Nagpayong, Barangay Pinagbukatan, Pasig City. Makikita po ang suspect mula doon sa bintana, bumaba dito po sa mismong tulugan ng biktima. Susunod niyang kukunin ang wallet o ang pitaka ng biktima na nasa ilalim po ng kutsyon. Nagbagong taon na pero patuloy pa rin daw na pinaghahanap ng Pasig Police ang suspect na si Ronel na nahuli kam ang pag-aakyat bahay. Kalaunan, natuklasan nila na may valid reason naman pala kung bakit hindi ito nakakadalo sa mga pagdinig. Kaya pala hindi namin siya mahanap, siya na po ay nakakulong na po sa Antipolo City Jail. Napag-alaman ng mga pulis na ang lalaking kinasuhan ni Rodel ng robbery na si Ronel Baltasar at ang lalaking nakaharap sa kasong theft dahil sa pagnanakaw ng aircon ni Sergeant Gilbert na si Reggie Baltasar ay iisa lang. Yung warrant po na nilabas laban sa kanya ay sinerve po namin doon sa Antipolo City Jail. Sa kasong theft din po yun. Robbery po, robbery. Robbery naman. Opo. Gumamit po siya ng ibang pangalan doon sa Antipolo. Kaya lang, nung binalit po ng Pasig PNP, base ho sa kanyang pictures at sa description, sa mga tattoo sa kanyang katawan, ay na-confirm po namin na ito po ay isang tao lamang. Kaya naman itong February 27, 2024, inihain na kay Ronel/Reggie ang warrant of arrest sa loob mismo ng Antipolo City Jail. Ina-arrest na namin sa kasong robbery. Sinubukan ng resibo na humingi ng pakintulot sa pamunuan ng Antipolo City Jail upang makapanayam si Baltasar pero tumanggi ang pasilidad at maging ang suspect. Ayon sa ina ng suspect, pinagbabayaran na raw ng kanyang anak ang mga kasalanang nagawa nito. Pinagsisisihan niya kung ano man ang nagawa niya. Kung ano man ang ginagawa niya, gusto na raw po niya magbago. At ang mensahe ko po sa kanya, sana totoo yung na magbago na po siya. At wag naman niya kami nabigyan na ng kahiyan. Kung mapatunayang may sala sa kasong robbery, maaari siyang makulong ng 1 buwan hanggang 6 na taon. Kung makatuna namang guilty para sa kasong theft, nakaharap si Baltasar sa 1 buwan hanggang 12 taon sa bilangguan.